Kasi yung iba nagpapalit ng PS2 eh. Merienda. Uy, may chikas dun ah. Guys, ito yung Honda CBR 500R. Itong bike na to para to sa mga beginner or yung mga gusto na magka-big bike ng first time. Ito na yung mere-recommend natin na pang entry level sa mga big bike. So makita pa lang natin dito sa tindig ng motor na to, no? Napaka-forma talaga nito. Tsaka makita natin dito sa harap, galit na galit talaga. So itong motor na to, syempre, sport bike, bukod sa pogi, pang bangkingan talaga to. So kung naghahanap kayo ng mga pang Sunday ride, Sunday bike, ito na siguro isa sa mga pang beginner na may recommend natin, itong Honda CBR 500. Nagamit ko na to, mga 5 days ko na siya nagamit at naibiyahe ko na dun sa Infanta Quezon tsaka sa Real Quezon. Pero dun sa mga biyahe ko na yon, kahit first time ko pag gumamit ng big bike sa ganung kalayo, hindi ako masyado nangawit talaga. Yung ine-expect ko na baka mangawit ako ng sobra, dito hindi naman. Pero tolerable naman yung ngawit na naramdaman ko nung nag-ride ako. So kaya ibibigay ko sa inyo information nito, yung specification, riding posture, tsaka test drive tayo nitong Honda CBR 500R. Yung engine po nito, meron itong liquid cooled dual overhead cam. Syempre 4-stroke tapos parallel twin engine. Kaya mag-expect tayo ng maganda talaga yung output nitong engine nito kasi naka dual cylinder na to. Yung power ng motor nito, kaya nito magbato ng 35 kilowatts at 8,500 RPM. Tapos yung torque niya ay 43.2 Nm at 6,500 RPM. So nagamit ko to kanina, ang ganda niya pang overtake sa mga cornering. Kapag galing kayo ng low speed, madali lang ulit bawiin yung high speed. Meron po itong a total of 471cc. Round off natin is 500cc kaya CBR 500R itong motor na to. Syempre meron itong 6-speed manual transmission. Tapos meron itong assist and sleeper clutch. Kaya napansin ko dito, sobrang lambot talaga bigay nitong left lever niya. Siguro nakita ko na lang kulang dito is wala siyang traction control. Kanina kasi medyo nabirit ko ng konti dun sa mabuhangin. Medyo nag-skid ng konti yung likod or nag-overspin. Kaya nangyari, parang medyo gumunan ako ng konti. Pero konti lang kasi hindi naman gano'n din kabilis yung takbo ko. Dito naman po sa riding position natin, so makita nyo, aggressive siya kasi sports bike to eh. Pero sa lahat po ng nagamit ko na sport bike, isa ito sa may pinaka magandang riding position. Kumbaga hindi siya ganun ka-aggressive kasi may mga nagamit ako na ibang brand yung R15, 150cc lang yun pero medyo mas yukong-yuko pa yun. Talagang sobrang nakakangawit yun sa mga long rides. Pero dito, makita nyo naman yung ano ko, medyo yuko ako pero sakto lang. Kaya nung nagamit ko to sa may Infanta Quezon, hindi ako masyado nangawit. So ito yung lower body ko, hindi siya rin ganun ka-aggressive eh kasi meron ako isang motor MT-15. Medyo halos katapatan ng puwitan ko. Pero ito, okay lang eh. Hindi siya ganun nakakangawit yung lower body. Yung upper body naman, ito nga. Yan, ganyan yung magiging itsura nyo kapag nakasakay kayo dito sa Honda CBR 500R. Dito naman sa upuan, no, napansin ko lang, medyo malapad siya. Although sport bike siya, hindi siya masakit upuan. Kung may nangawit man sa akin, siguro itong pinakabraso ko lang kasi nung time na yun, first time ko magra-ride ng ganong kalayo, 100 km plus, tapos sport bike yung gamit. So nung habang tumatagal na ginagamit ko ito, nasanay na yung body position ko na dapat pala kapag magra-ride kayo, ang gagawin yung puwersa itong pinaka lower body nyo, iipitin nyo ng hita itong tangke para kapag namreno kayo, hindi mapapuwersa itong braso nyo, hindi mangangawit. Kumbaga ito lang yung medyo mangangawit sa inyo. Pero dito, mas okay na mangawit to kaysa dito kasi pag dito, sobrang sakit talaga sa katawan. Pero ngayon, parang nakuha ko na talaga yung technique dito. Siguro mga 5 days ko na itong ginagamit. Pero sa akin, okay na okay eh. Sobrang na-enjoy ko na siya ngayon. So, ganoon lang kaliit yung time na kinailangan ko para ma-enjoy ko itong bike. So, kayo kung gusto nyo rin itong CBR, pwede nyo ito gamitin pang long ride nyo or pang daily. Okay na okay itong motor na to. Dito naman sa may angkasan, medyo manipis lang yung kanyang upuan, yung pinaka foam niya. Although medyo malapad siya pero medyo may kanipisan siya. Ang maganda lang dito, natanong ko yung naiangkas ko, hindi siya dumudulas sa akin kapag nagra-ride kami. So yun yung magandang part nitong CBR. Pero yung mismong foam medyo manipis, so baka yung mga angkas niya mga ngawits. Ito para sa akin, no, marirecommend ko to
kung mag-isa lang kayo nagra-ride tapos kailangan nyo ng mga gamit, pwede kayo maglagay ng tail bag dito. Pero kung may mga OBR kayo tapos long ride, medyo mahirap kasi una, mahirap sakin itong angkasan. Based sa may experience ko, dito sa driver walang problema, okay na okay to. Bukod pa doon, wala kayong paglalagay ng ibang gamit kasi sport bike to eh. Yung iba, may mga nabibili na accessories nilalagyan dito ng box. May mga genuine na accessories ng Honda, pwede nyo lagyan dito ng box. Pero kung ayaw nyo naman at isa lang naman kayo nagra-ride, pwede kayo maglagay ng tail bag dito. Medyo limited lang talaga yung may dadala natin sa mga ganitong motor kung may angkas tayo. Pero kung mag-isa tayo, medyo marami-rami din. Dito po sa harap niya, no, lahat po ng ginamit na ilaw dito ay LED. Sa headlight, tsaka sa may ating signal light. Tapos makikita natin dito sa may bandang suspension niya, no, naka-showat po ito, SFFBP. Meron po itong 41mm na travel, tapos inverted fork siya. Dito naman sa likod lang, medyo madumi kasi nag-ride ako ngayon eh. So meron itong ProLink mono, tapos meron itong 5-stage preload adjuster. Dito naman sa kanyang preno sa unahan, no, meron po itong dual disc 296mm, tapos meron itong Nissin caliper na radial mount. Kada caliper po nito meron itong dual piston, kaya napakalakas po ng preno nito. Pero may ABS po yan. Tapos makikita natin dito sa loob ay no, yung kanyang engine na parallel twin, tapos ayun yung radiator. Tapos ito yung kanyang tapalodo. Makikita natin dito meron siyang ABS or anti-lock braking system. Dito naman po sa mga size ng gulong sa unahan, meron po tayong 120/70 size 17, tubeless po yan. Tapos yung brand po ng gulong nito is Michelin. Stock po nito Michelin po yung kanyang gulong. Tapos makita natin dito meron siyang reflectorized dito para dagdag visibility na rin sa daan. Tapos andun po yung kanyang busina, ayun no, sa part na yun. Medyo taguri naman pero napuputikan siya kapag nagra-ride tayo. Dito naman po sa may gulong sa likod, meron tayong 160/60 size 17 po yung mags, tapos tubeless din po yan. Sa mga preno naman po, meron tayong Nissin caliper, single disc, tapos 240mm. Tapos Nissin din po yung brand ng kanyang caliper. Kaya mag-expect tayo na matibay ito, durable yung ganitong mga type ng caliper. Tapos yung motor na to, may bigat ito na 192 kilograms. Yung tangke niya, meron po itong 17.1 liters. Medyo malaki-laki ito mga pare ko kasi so okay na okay ito sa mga long ride natin kapag magra-ride tayo like Baguio. Baka yung isang full tank nito papunta, hindi nyo pa maubos. Tapos meron itong fuel consumption o average 28.6 km per liter, which is okay din para sa isang 500cc. Medyo matipid to kasi bukod sa fuel injected siya is naka-parallel twin to. Unlike sa mga ibang big bike na naka-inline 4. Pero dito parallel twin, mas matipid siya. So kung naghahanap kayo ng big bike, pogi looks, tapos medyo efficient din yung kanyang kain ng gasolina. Ito, isa ito sa ilagay nyo sa listahan nyo. Honda CBR 500R. So dito sa unahan, makikita natin no, yung kanyang Showa SFFBP. Naka-flex dito sa pinaka-view natin dito kapag nagra-ride tayo. Tsaka ang ganda ng looks dito, no? Kita-kita yung Showa, tapos medyo iba yung kulay niya. Hindi siya itim na parang tinero nila dito. Tapos may makikita tayo dito, HISS. Ang pinaka-ibig sabihin lang nitong susian na to, no? Pag nagpagawa ka ng duplicate, kahit maipasok nyo yan dito, hindi nyo mapapaandar itong makina kung hindi ito mismong susi yung gamit nyo. Kasi may electronics to sa loob eh. Kapag yung pinaka-electronics nito ay malayo sa motor, hindi nyo mapapaandar to. Parang yung mga idea ng mga keyless, kapag malayo yung smart key sa mga motor, hindi nila ma-twist yung pinaka-ignition knob. So ganun din to. So pinaka safety features saka security nitong ating motor. So pag inopen natin, makita natin yung kanyang panel. So makita natin, meron tayong gear indicator, meron tayong tachometer, tapos yung red line niya hanggang dito sa 10,000 RPM mahigit. Speedometer, meron tayo ditong orasan. Sa baba may trip B para mabago nyo yung mga info. Ito, may dalawang button tayo dito. So meron tayong trip B, tapos meron tayong rev per minute. Siguro ito yung pinaka number na ano niya sa RPM. Ito kasi parang ano siya eh, analog animation. Ito naman siguro yung pinaka digital niya. Tapos meron tayong ano, total kilometers ito or yung odometer. Trip A, trip B. Dito naman sa kabila, meron tayong time ito. Tapos average kilometer per liter kung ano. So dito nakuha ko is 27.6 km per liter, which is close dun sa claim ng Honda na nasa 28 km per liter. So ang daming information na makikita natin talaga kapag digital, no? Dito naman meron tayong neutral, kung overheat na ba yung motor natin, tapos may ABS indicator, tapos meron tayong signal light indicator o kaya hazard. Tapos dito naman po sa ating mga switch, meron tayong signal light, busina, high and low. Ang maganda dito may passing. Medyo habig to ng mga switch ng mga Honda Click. Ang nadagdag lang talaga dito yung kanyang passing light. Sa kanan naman po, makita natin may starter tayo, may built-in hazard, tapos skill switch. Makita natin dito yung kanyang brake master. Tapos yung kanyang preno dito sa unahan,
yan, adjustable po yan. So, depende po sa haba ng mga galamay nyo. So, yung number 1, yun po yung pinakamahaba. Itong number 6 naman, yun naman po yung pinakamalapit. So, kung medyo maliit yung galamay nyo, di set nyo sa 6. Dito naman po sa kaliwa, yung pinaka-clutch nya. Wala po siyang adjustan dito, pero napakalambot naman po. So, dito, makita natin yung kanyang side mirror. Napakalaki din. Para sa akin, yung paggamit ko nito, walang problema. Kitang-kita ko yung mga sasakyan sa likod. Tapos, ito yung kanyang windscreen. Yan, dito nakakabit yung RFID. Tapos, may Honda dito. Tapos, ang ganda ng pagkakagawa ng sticker na LED dito, no? Nakadagdag aggressive dito sa looks ng unahan ng CBR 500R. Tapos, itong mga signal light na to, no? Napansin ko, hawig to ng mga signal light ng Honda Click. Tsaka, basta yung mga Honda bikes, ito, hawig itong mga ganitong ilaw. Dito naman po sa upuan, no? Gaya ng sabi ko kanina, ayan, napakalapad po talaga. Kaya sabi ko, okay na okay to sa mga long ride kahit na sport bike. Ang ganda ng upuan niya. Medyo, ito lang talaga, manipis lang talaga yung foam dito sa ating angkasan. Which is normal naman sa mga sport bike eh. Ganun naman talaga ang sport bike eh. Hindi naman to dinesign talaga for mga comfort eh. Kung gusto nyo ng comfort, mag-adventure bike kayo. Pero kung gusto nyo ng pogi, pero okay din naman siya i-long ride, hindi naman ganun nakakapagod, eh, ito, CBR 500. Ang ano ko lang dito, medyo prone to sa gasgas kapag nag-aangkas kayo. Bawa, inangkas nyo yung mga jowa nyo, nakapantalon, pwedeng sumabit yung mga pantalon nila dito, yung mga botones, ma-scratch to. Pero pansin natin, no, may buta siya dito. Dagdag aerodynamics kapag nag-high speed tayo. So dito, makita natin, hindi siya foam eh. Plastic siya na may pagka-carbon finish. Tapos makita natin dito yung susian. So para mabuksan natin to. Mamaya papakita ko sa inyo yung loob nito. Dito sa gilid, ito yung kanyang engine, kita nyo, no? 500cc. Ito yung kanyang swing arm. Tapos yung mga tapakan natin, kulay silver po yan, aluminum. So dito naman sa mga tapakan ng pillion, tapos yung rider, wala siyang coating na goma. Pero kung makikita naman natin siya, may tusok-tusok siya. So kapit pa rin yung mga sapatos natin. Yung current price nito, Honda CBR 500R po, nasa 389,000 pesos. So sa mga interesado nitong motor na to, no, bisitahin nyo lang po yung mga Honda Big Bikes na malapit sa inyo. Itong motor naman na to, available pa rin to sa atin. Hindi naman yung tipong nagkakaubusan ng unit or mahirap kumuha ng unit. Ito, hindi naman. Pero lang dun sa mga bagong labas ng Honda, yung mga may e-clutch yun, medyo mahirap pa makakuha siguro ng stock ngayon nun. Pero dito, marami naman sigurong stock sila. So, ito yung Honda CBR 500R, no? Sa mga interesado po nito mga pare ko, visit lang kayo dun sa malapit na Honda Big Bike sa inyo. At para ma-experience nyo rin kung ano nga ba yung pinakapakaramdam kapag meron kayong CBR 500R. Dito sa likod niya, meron tayong LED po sa kanyang taillight. Tapos dito sa mga signal light, LED din po yan. Tapos meron tayong ilaw dito sa ating plate number. Tapos meron tayong reflectorize dito. Medyo nakita ko lang problema dito, no? Medyo maikli yung kanyang pinakatapulodo dyan. Kaya yung puti kanina, talsikan dito sa may pinakaupuan. Pero okay lang kasi nga. Gaya nga lang sabi ko kanina, sport bike to. So, normal yung mga ganitong talsik ng putik. So, depende na lang po sa inyo kung paano yung sosolusyonan to. Iba pa nga tinatanggal yung pinaka ano to eh, tinetail tidy nila, tawag ba doon? Or basta nakatanggal itong part na to. Nakalagay na lang dito yung plate number. Tapos yung signal light andito na rin banda. Ito wala yung part na to. Tapos ito yung kanyang ano. So ito yung pinaka upuan niya dito sa likod. So, ayan po yung makikita natin. Medyo malalim siya ng konti. Tapos makikita natin parang may extra ano siya dito. Lever. Or, hindi. Hindi ko alam kung extra bali eh. Hindi kaya ito yung lever nito dati na nakalagay dito. Pinalitan na lang nila kasi baka nasa emplang to. So, ito medyo malaki din. May tools tayo dito. Ito, nalagyan pa nga ng extra na lever. Tapos medyo makakapaglagay pa kayo ng mga documents dyan. Kapag na-miesta kayo, malalagyan nyo pa ng mga kalamayan, mga minudo. Kasyang-kasya pa dito. Tapos dito, kasya pa yung lechon dito. Tapos makakapaglagay pa kayo dito ng mga panghimagas. Medyo malapad din. Malalim pa pala yung pinakaloob dito. So ito mga pare ko, paalis na tayo. Ito yung gagamitin natin. CBR 500. Gusto ko to magamit dito sa DRT eh. Lakas ng bato ng makina nito. Try natin. Medyo maliit lang talaga yung turning radius nito. Medyo may pagka-aggressive din tayo sa riding position nito. Pero hindi siya ganun ka-aggressive kung i-compare pa natin sa mga ibang sport bike. Kumbaga yung pagka-aggressive nito is tolerable naman. Kumbaga pogi lang talaga. Yung tiis pogi, medyo konting-konti lang. Iba talaga kapag mga 500cc pataas na yung gamit nyo. Ang lakas ng hatak kahit naka segunda. Ngayon medyo nasanay na ako yung side mirror na ganito. Nasa bandang unahan na. Kasi di ba nasanay tayo. Yung side mirror natin nasa manobela. Nung unang gamit ko nga nito, medyo naiilang pa ako sa mga singit-singit eh. Baka tumama yung side mirror. Pero ngayon okay na. Diyos ko po, alas 3 pa lang ah. Kaya pala mga para kay traffic,
May nasiraan pala dito na truck. Kasi nagtataka ako, alas 3 pa lang ako, sobrang traffic na. Yung pala may ano. Kasi normally pag mga ganitong oras maluwag dito eh. Sa akin ang tekniko dito kapag mamemreno ako, iniipit ko ng hita ako yung tangke. Para pag dumaustos ako, ang sasalo ng puwersa, itong pinakabewang ko tsaka yung binti ko. Hindi na pupunta yung puwersa dito sa pinakabraso ko. Kasi kapag puro dito sa braso nyo po napunta yung puwersa, mangangawi talaga kayo. Ganun yung ginawa ko nung nag-ride kami dun sa Ariel, Quezon. So ang daan namin is Marilaki. Nakaramdam na talaga ako ng ngawit. Nasa Infanta na kami. So nasa around 100 kilometers yun. Biruin nyo, first time ko pa mag-ride gamit ito. Paano kapag matagal ko na itong ginagamit? Di hindi na ako masyado mangangawit kapag mga ganong kalalayo. Pwede nyo gawin siya pang everyday basta may panggas lang kayo. Kasi syempre 500cc to, medyo malakas-lakas to compare sa 150cc ng di hamak. So kung may budget naman kayo at gusto nyo ipang daily yung ganito, kasi napakaganda, napaka-pogi nyo dito, para sa akin okay na okay. Maire-recommend ako sa inyo to pang daily, kahit pang long ride. Ako mismo nagamit ko na itong motor na to, first time pa, pero hindi ako ganung nagreklamo talaga na ang pangit i-drive, sobrang sakit sa likod. Hindi naman ganun mga pare ko eh. Ang nagustuhan ko ba dito sa motor na to, ang ganda niya i-overtake. Ang ganda kasi ng acceleration ng mga big displacement talaga. Yun yung isa sa mga benefit na makukuha nyo sa mga ganitong motor. Bawa dito. Muhugot eh. Yan oh. Ang daling i-overtake. Ang usok ah. Ano nangyari dito? Hindi tayo makahataw. Adventure Resort. Gusto ko rin makapasok doon. Abot, 'di ba? Walang bitin sa overtake eh. Uy, overtake ulit tayo. Abot tayo dyan eh. 'Di ba? Basic. Ang napansin ko pa dito sa motor na to mga pare ko, lagi kayo pinagbibigyan ng mga kasabay nyo sa kalsada. Mapasasakyan man, motor, pag medyo sisingit kayo or may mga intersection, talagang pagbibigyan nila kayo. Parang ganun yung respect nila sa mga ganitong bike. Yun na napansin ko. Kasi pag mga Honda Click gamit ko, talagang kung sino lang maano sa inyo, yun yung susunod eh. Pero dito, madalas pinagbibigyan ako. Guys, mukhang pangat pa yung punta ko dito sa DRT ngayon, no? Medyo madilim yung panahon, pero kakaalas 4 pa lang. Sana lang huwag umulan, gagi. Naku, parang pumapatak-patak na nga. Nararamdaman ko na yung patak pa unti-unti. Ang hirap po overtake sa ganito kapag sunod-sunod yung truck. Okay lang sana kung isa eh, pero kapag ganitong dalawa medyo mahirap to. Hanap tayo ng tiyempo. Malakas naman yung motor natin eh. Bera. Laki ng kasalubong. Hindi kaya. Eto, maka-overtake tayo dito. Yes. Eto, asphalt na. Malapit na tayo dito sa ano, pinaka-arko ng DRT kapag ganitong asphalt siya. Dito umulan eh, oh. Umambo na. Lagagi, hindi ako makakapag-review ata nito. Okay na pala yung kalsada dito, maganda na. Hindi na siya sira-sira. Kaso basa na ewan. Ganda sana lang kalsada, asphalt na, kaso puro putik. Siguro dahil sa mga nagdadaan na truck to ba. Wala ka sa linya boy ah. Blind spot pa yun, paahon. Wala eh, probinsya eh. Karamihan dito walang lisensya talaga. Kaya yung iba lack of knowledge sa daan. Yung mga blind spot, dapat hindi ano. Yan na, umuulan na nga dito. Ito, ramdam ko na yung patak ng ulan. Ito na yung papasok ng DRT, yung arko. Kaso talagang maulan pala talaga dito oh. Halatang ano eh, kanina po umuulan dito oh. Dito lang natin matitesting sa corner itong CBR 500 na to, sayang. Doon niya Remedios, Trinidad. Pang ilang punta ko na ba dito? Sobrang dahil mo nagtitinda ng ano dito.
Bale, napansin ko sa ano ko, pakiramdam ko ngayon, parang normal pa lang eh. Ilang kilometers na din to mula sa amin, parang nasa 30 to 50, between do, nasa ganun. So, sa ganun, hindi pa ako nangangawi talaga. Gaya nga lang sabi ko kanina, na-ride ko na to ng Real Quezon. Nakaramdam na ako ng ngawit doon na sa Infanta. Pero kung mga ganitong kalalapit lang, napaka basic lang, kahit na sub-sub to, siguro depende pa rin sa pinanggalingan nyo ng motor, no? Kasi ako, may click ako tsaka MT-15. Yung MT-15 ko, manual yon, na medyo may pagka aggressive ng konti yung lower body position, pero yung upper body hindi. So siguro baka nakaano rin yun, naka-contribute din yung pagkakaroon ko ng MT-15, kaya hindi ako nangangawit dito. Siguro kung baka ang motor nyo mga NMAX gano'n, PCX, ADB, yung mga komportable na i-drive, baka medyo mas mabilis kayo mangawit kasi hindi kayo sanay sa mga body position eh. Pero kapag galing kayo ng mga manual, siguro kung mga Raider, ayan, medyo sub-sub din yon. Pati yung mga naked, palagay ko hindi kayo ganun kalaki mag-a-adjust sa ganitong type ng motor. Nagustuhan ko pa dito, ano, naka-digital na siya. Pero maganda sana yung instrument panel nito, TFT display na rin. Kasi ngayon uso na yung TFT display eh. Marami ng mga gumagamit na mga motor ngayon, mga big bike. Parang yun ay naging standard sa mga instrument panel ngayon. Napakarami rin nating information na nakikita dito sa CBR. Itong tachometer, may odometer, speedometer, tapos meron tayong engine temperature. Meron din tayong orasan dyan para nakikita natin yung oras on time. Syempre may mga trip A to trip B, average fuel consumption, tsaka syempre fuel tank capacity. Ganitong corner, medyo alalay pa tayo kasi galing tayo ng basa. Yung gulong natin medyo mamasa-masa pa. Buti na lang dito medyo wala nang ulan. Kanina pumapatak na yung ulan dun eh. Basic yung speed dito oh. Isang piga, 100 agad. Try natin umabot doon sa may pinakadulo, sa may Barangay Akle, para mas maano natin to. Dito medyo tuyo na yung kalsada. Ayun, medyo makakahataw tayo ng konti. Yung 100 kph dito mga pare, kaya sobrang basic lang. Sarap gamitin. Grabe, may enjoy nyo to sa mga ganitong twisties. Kaso nakakatakot na dito sa part na to ng DRT, no? Kurbada to, oo, pero minsan kasi may mga buhangin dito sa kalsada nila. Pwede kayo mag-slide dun eh. Check nga natin yung gulong natin sa likod para sure. Okay naman. Okay, matigas. Okay. So, CBR 500 mga pare ko. Para sa akin, kung hanap nyo pang long ride na motor tsaka pang everyday, tapos pogi, eto na yon. Ito yung masasabi ko na sport bike na sabihin na nating hindi ganong nakakangawit sa pagdadrive. Ang sarap pa i-banking oh. Kasi yung motor na to, pang doon talaga to naka-design eh. Okay siya dalhin talaga mga pare ko, no? Tsaka kapag tumatakbo na kayo ng ganito, yung open na, hindi nyo na mararamdaman na parang big bike yung dala nyo, na mabigat ka mo. Oo, kapag traffic, medyo may kabigatan talaga siya. Tapos yung turning radius medyo maliit pero tolerable siya. Pero kapag ganitong ano, open, doon yung may enjoy yung ganitong type ng motor. Yung ganito talaga ng daanan dito sa DRT, asphalt tapos malinis. Mas masarap siya upuan kapag medyo naka-attack position kayo, kasi yung pinakadulo na upuan malapad. So yung puwetan nyo, sakop na sakop yung pisngi. Sarap. Yung sa side mirror nito, kung ako magkakaganito, ito as is na to eh. Kasi yung iba nagpapalit ng bomba. Yung iba kasi nagpapalit ng side mirror, yung maliliit. Yung ganun kasi hindi natin masyado magagamit ng maayos yun eh. Overtake kahit paahon to, basic lang yan. Grabe yung hatak mga pare ko, nabubunot ako sa upuan.
Napansin ko lang sa kanya yung kanyang suspension sa unahan, medyo malambot. Kapag namemreno ako, bumabaon agad yung suspension, no. Pag memreno ako sa unahan, ayun, no, gumaganon-ganon siya agad. Kasi para sa akin, no, mas maganda sa ganitong motor, mas matigas yung shock sa unahan, para pag namreno ka, hindi agad bumabaon siya. Ito bumabaon siya agad pero natutunan naman, hindi naman siya ganun ka ano talaga. Sa bagay, tong motor na to, sports touring to hindi siya yung tipong kamong super sports na mga double R ng Honda. Bawa CBR 250RR, pag dalawa yung R sa dulo, ayun talaga yung mga pang sports talaga. Ito, isa lang yung R sa dulo 500R. So siguro kaya ganun. Kaya okay din talaga dalhin to sa mga ganitong malalayong lugar. Sports touring nga pala itong sport bike na to. Hindi siya yung tipong yuko na yuko talaga. Kaya kung gusto nyo ng motor na sport bike yung looks, pero magagamit nyo pa rin sa mga ganitong ride na mga long ride, pang everyday use, masasuggest ko sa inyo itong CBR na to. Tsaka gawang Honda to, matibay to, malamang sa malamang. Oh guys, ito na yung Barangay Akle. Ito yung pinaka-sentro nila dito. Ito yung palengke. Try natin kumanan nga. Try ko lang. Tinginin talaga tong motor na to. Makita niya yung mga tao sa atin nakatingin. Sobrang pogi niya talaga dito mga pare ko. Tapos pag hubad ng helmet, hindi pala pogi. Ilog, tuyo na ilog dito pero pa rin sila, nagbabanlaw pa rin malapit naman na magtag-ulan tuyo na yung ilog hindi na masyado na madalo Abante lang tayo ng konti dito, tapos balik na rin tayo. Doon tayo tambay sa may pinagtatambayan talaga natin. Pero hanap muna siguro tayo ng mamemeriendahan. Baka meron dito, para ma-tour ko na rin kayo dito sa DRT. Wala na dito tayo mabibilan ng merienda. Medyo liblib na to. Balik na lang tayo, doon na lang tayo maghanap ng makakainan doon sa palengke kanina. Dito yung 13 Falls yung entrance nya. Opya. Balik tayo. Nakakatakot lang dito kasi daming aso baka mamaya may tumawid Pero medyo ano pa naman kasi naka ABS to Bomba na naman daw. Napansin ko sa kanya parang medyo may something na pakaramdam kapag kumukurba kayo tapos pinipreno nyo yung unahan. Medyo naninibago lang ako sa ganong pakaramdam. Wag lang yung likod, wag talaga kayo mamemreno sa likod sa loob ng curb. Magwawabol kayo. Pero minsan kasi kailangan natin mamreno sa unahan kapag sa loob ng curb Minsan hindi natin kabisado yung daan, biglang lumalalim. Dito medyo may pakaramdam siya na parang hindi lang ako siguro sanay. Hindi naman siya tipo nagwawabol, wala naman ako nararamdaman na ganun. Parang may ibang pakaramdam lang ako. Parang siguro dahil nga lumulubog yung shock sa unahan ng sobra pag namemreno ako. Kasi dual disc to ang lakas talaga ng preno nito sa unahan. Yung sa angkasan nitong CBR, na tanong ko yung kapatid ko, inangkas ko siya nung pumunta kami ng Parañaque. From Caloocan to Parañaque, nasa 1 oras din yung biyahe. Medyo hindi daw siya komportable sa upuan nito. Although hindi siya daw sumusubsob, unlike ng iba nadadaos-dos dun sa rider. Pero dito hindi ka naman daw dadaos-dos. Maintain nyo lang, mame-maintain nyo lang daw yung andun kayo sa upuan. Ayun, dito marami ng mga nagtitinda kasi mga panghapunan ulam. Hanap tayo ng merienda. Uy, may chikas dun Dito pala mas mahaba yung bayan-bayan dito. Sa part na to may mga bakery. Hanap tayo ng balot penoy. Ayoko ng balot penoy Pero dun tayo, try natin yung burger dito sa DRT. Saka pa ba to ng DRT? Hindi ko sure Ito. Isa nga po akong cheeseburger. Cheeseburger po. Isang order po. May tubig po kayo dito, te? Isa nga rin po ako. Te, saka pa ba to ng DRT? Ay, hindi na. Ano na to? San Rafael?
San Ildefonso. San Ildefonso pala to. Kahit po yung ano, yung kalye na to, pag dinadiretso na sa dulo. DRT? Saan po yung ano, yung boundary niya? Yung boundary ng San Ildefonso sa DRT. Hati nila. Oo, boundary. Hindi, naglilibot-libot lang din po ako dito eh. Naglilibot-libot lang din sa DRT. Hindi pala to DRT na. Ay ganon. Alright mga palagay, kakatapos lang natin kumain dito sa Migdis Burger. Buy one take one. Okay din, masarap din yung burger nila. Malakas yung preno nito sa likod itong CBR na to. Kasi kahit tuyo yung ano, kalsada, pag medyo napadiin lang ako ng konti, nararamdaman ko yung ABS pumapalo sa likod. Sobrang ano talaga, ang ganda ng experience kapag mga high displacement yung gamit nyo. Ang napansin ko sa kanya dito, mas maganda to gamitin sa curb. Parang yung wag na kayo mamemreno sa harap. Yung bago pa kayo dumating ng curb, tansyado nyo na speed nyo. Kahit pa ako, 100. Mag-100. Masarap umangking kapag naka-attack position kayo ng Yoko. Iba talaga yung ano, pakiramdam sa ganon. Parang mas madali nyo maibabangking yung motor. Hindi napansin ko sa mga motor na dual cylinder, no, tsaka yung mga inline 4, yung basta mahigit sa isa yung cylinder, maano siya, smooth. Kasi napapansin ko sa mga single piston, no, maano siya, ma-vibrate sa high RPM. Pero kapag pala mas mahigit sa isa, smooth na siya, oh. Kahit umaabot kayo ng mga mataas na RPM, smooth pa rin yung engine. Ito asphalt ulit, oh. Sarap dito ihataw. Tapos napansin ko kapag namemreno kayo ng biglaan dito, umiilaw yung kanyang ano, hazard, parang pinaka warning dun sa nasa likod nyo na namreno kayo ng mabilisan. Ang galing ha, may ganun pa pala siya. Tignan nyo, ewan ko lang kung papansin nyo. Kanina nakita ko sa peripheral view ko dito, umilaw eh. Ayun oh, umiilaw siya. Tapos namamatay lang din kusa kapag nasa normal speed na lang din kayo. Buti na lang talaga hindi umulan dito sa DRT. Salamat Lord. Thank you po.